O sa mga seaman diha nga dili kaboto, inyong ikampanya ang Duterte, wailain, porsigido sila para sa kadabaguhan. Ako solid Duterte gid ko, wa gyud niingon nga paglubad. Kabalo gid ko nga mo nay makatabang sa atoa. Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, solid Duterte daw. Sa seaman po ito. Sa lahat daw ng seaman na hindi nakakaboto, manawagan sa pamilya na iboto ang solid Duterte. O, ito po yung sinasabi niya. Ora gid na siya. Walay lain, besan pag kinsa inyong ibutang diha. Kung eng Duterte nang inyong ibutang diha, sigurado ko nga secured ang inyong mga relative, inyong mga anak, tanan. Vote straight Duterte. Wagay lain. Ibutang ninyo sa inyong baluta na. Sir, panawagan niyo sa mga Bisaya. Panawagan ako sa mga Bisaya, bisag asa dire, Pilipinas, dire sa Butuan, dire sa Davao, tanan, tibok Pilipinas, labihan na dire sa Manila, tanang mga Bisaya. Ayaw gina ninyo kalimti, kay sa tinuod lang, wala kita pasag dinidigong. Sa katong mga siman, sa panahon nga pandemic, hunahunaan ninyo, kinsay naghatag sa ato og facility nga kita makauli nga libre, maka-check-in ta sa mga hotel nga mamahalon, nga ilang gastos, wa kita nila pasagdi. So, ikasulti. Ipang-check natin to guys ha. Hindi lang po seaman ang nakalibre sa panahon ni Tatay Digong nung pandemya. Pag uwi sa Pilipinas, anong tawag yun? Merong quarantine. Kina-quarantine po yung mga seaman that time. Libre po yun. Naka-quarantine sa mga hotels, pagkain, lahat libre. Kundi, hindi lang seaman, kasama po yung mga OFW. Mga OFW, no? Mga OFW po, kayo dito nagsiuwian, magsalita rin po kayo na yung pandemya, hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong, pero pumayag lang ho tayo na si Tatay Digong ay kidnapin ng gobyernong Marcos at pinadala sa Netherlands. Samantala ito, kagaya ito seaman, nanawagan, solid Duterte. Huwag tayong maghanap ng iba, solid Duterte para sa bayan. Ito po. Kasi nga siya, natulungan siya ng Duterte government, Duterte administration, kasama mga OFW. Yun po yung totoo yan. Pati si Dayon niya nagka-COVID man yan, nakalibre pa ni Mal. Kay Marcos kay BBM. Ang ikasulti na ako kay Marcos, zero gid na sa kuha. Wagi ko magdahom nga sa continuity nga iyang giingon, wala gid na siya matuman. Mo na nga kung mahimo wala na tay ibutang nga MAR Marcos COS. Marcos, di mabanggit yan. Sa ligi ang Duterte kay kini ang makahatag og kalig-on. Ang tanang mga seaman din ha, Duterte ilakip, Pastor Kibuloy apil na siya. Kita wala ta kaila, dili na ta mo rely anang mga unsan diha nga relihiyon, kundi ato ni siyang iboto kay naagi na siya kasing-kasing nga mutabang gina nato. Seaman ho yan, totoong survey, totoong busis ng bayan. Ayan po yung survey. Vote Street Team Duterte. Ang sabi niya, wag na pong bumoto ng Marcos, parang awa nyo na po. Zero na po yung Team Marcos. Yung sinasabi niyang Marcos na wag iboto, si Amy yan. Hindi lang niya mabanggit yan, kasi seaman man yan Pero goods po ito. Dahil nananawagan siya, yung puso ng seaman, Duterte talaga yan. Duterte tin. Buto po yan. Butante po yan. Pabor po sa atin yan. Pati kay Pastor Kibuloy. Na alam din niya anong ginawa ng Marcos admin kay Pastor Kibuloy. Dito pa lang guys Sure win ho ang Duterte. Iyan ho ang totoo. Tama ho, agree po ako dito kay Sir na wala na sanang Marcos na ibuboto. Wag na tayo magpabudol. Gaya po ng talumpati ni Miss Hanelit patama kay Amy Marcos. Sabi ko, wag. Wala na, nagkusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong, bong. Sabi yung lawyer, yung mga lawyers, para samahan kasi pinipigilan kami
wala na talaga akong magawa. Kaya ayun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng eroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng anak ko ni Kitty. Pero sad to say, nakita niya talaga. So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras ba kami? 10 oras kami. Di ba? Tapos, may isang paek-ek. 10 oras kami doon. May dapat ginawa ka. Di ba? May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin. Right yun ang anak eh. Wala na, hindi na miski hindi lawyer. May hand ka dun eh. Kasi related sa iyo yung nakaupo. 'Di ba? Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas na maraming abuses. So, doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. 'Di ba? Hinahanap nila doon, nagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang ginawa. Ngayon magpa-ek-ek ka. 'Di ba? So yun ang ko, kasi ang bilin talaga sa akin ni presidente sa amin, sa niya, 10 Duterte. Duterte talaga. So wag niyo hong kalimutan. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Kung ang former president nga kaya nilang gawin ito. Tingnan mo ha. Yung sinabi ni Ma'am Hanilit na paik-ik, si Amy Marcos po yan. Pareho po kami ng tsorya ni Ma'am Hanilit. 'Di ba sinabi ko po sa inyo, kung itong si Amy Marcos ay totoo po talagang kakampi ng mga Duterte, ano ba yung 10 hours nga sabi niya? Ako 9 hours lang alam ko, 'di ba 10 hours na nandoon si Tatay Digong sa Villamor Airbase. Bakit hindi niya pinigilan? Bakit hindi siya nagpatawag ng press con ng live o di kaya pumunta sa Villamor Airbase? Kung kaibigan niya si Inday Sara, na hindi pinapasok doon sa Villamor, edi humarap siya. Sinabi niya, dapat nagharap. Maraming media, nakatutok, maraming mga vlogger na nakatutok, nandun din ako doon, na sinabi niya, Nading, wag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, magkagulo ang bansa. Magkahati-hati tayo. Tandaan mo, nagpalibing yan sa tatay natin. Pero nagpalibing sa tatay natin, ipapadala natin sa Netherlands. Pag-isipan mo, Ading, kung gagawin mo yan, kaibigan ko mga Duterte, tayo ang magiging magkaaway. Simple lang ganun. Yun sinabi ko sa inyo, paulit-ulit ko sinabi sa inyo yan. Kung totoong kakampi, bakit sasabihin niya na hindi daw niya kaaway si BBM? Kasi nga blood is thicker than water. Yung unang ang tsorya ko dito, di ba kaya? Itong si Amy ay isa rin sa may mga utak na makidnap si Tatay Digong. Kasi bakit hindi pinigilan? Kanyan sa kumupal. Kailan siya bumida? Nung nandun na si Tatay Digong sa Netherlands, paimbestiga kunyari. So nakakuha siya ng simpatiya. Marami nga mga subscriber ko dito na bubuto kayo kay Amy. Desisyon nyo yan. Pero ito rin, tsorya namin. Now, which is, ito na nga yung sinasabi ni Ma'am Hanilit, nasan ka? Paik-ik ka pa dyan. Paimbestiga ka. Ano mangyayari kay Tatay Digong? Dapat nga, protection is better than cure. Dapat na protektahan mo na sana yan. Bago pa nangyari sa kanya na may masama, dapat nandun ka na. Sinungag mo na yung kapatid mo. Gumitna ka na. Sinabi mo na, itigil ninyo yan, Tore. Itigil mo, Marbel. Itigil mo, Boyeng. Magkakagulo tayo. Mag-aaway ang aming pamilya. Marcos to Marcos ang magiging resulta nito. Hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Kunyari, nagpaimbestiga. Ngayon, bumango siya sa
mga DDS ko, no? Mga Duterte supporter, pati yung ibang mga vlogger, sumusuporta sa kanya. Pero may sense. Yung sinasabi ni Ma'am Hanilit, nasan ka? 10 hours? Di ka nagpakita eh. Ni Preskon, wala. Ngayon, nagpa-imbestiga ka? Ilang investigasyon gamit ang pera ng bayan. Tapos sasabihin na siya lang yung may nagawa. Wala siyang nagawa. Ang ginawa mo, ginamit mo ang mga Duterte para sa personal interest ni Amy. Tama naman, si Ma'am Hanilit yan. Nasaan ka? Aanhin ang damo, pagpatay na ang kabayo. Kahit anong dakdak mo dyan, kaso ka ng kaso, kung ano ba, nasan si Duterte? Nasa Netherlands. Hindi mo nga masabi na impeachable offense yung ginagawa ng kapatid mo. Hindi niya masabi yun eh. At hindi nga niya madiriktang masisi yung kapatid mo. Yung kapatid niya. Kaya naintindihan ko si Ma'am Hanilit kasi nandun eh. Pa-imbestiga, pa-ik-ik ka. Lo. Nga, anin mo ang damo, patay ng kabayo. Ikaw na lang kakain ng damo. Hayop ka ba? Kaya tama yung sinabi ni Inday Sara, mga aning-aning ito. Mga lulong.